Yun, ito na naman tayo mga kababayan, ano? Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan muna natin itong napakayabang na si Epifanio Labrador, ang vlogger na tapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang ano mga kababayan. Akala ko natigok na itong si Epifanio Labrador kasi no isang araw wala itong upload video. Tapos nung napanood ko rin yung kanyang isang video ay nakikita ko na pumapayat na ito. Halatang halata na nagkakasakit na talaga. Malapit na talaga ito mga kababayan. Nakarma na ito dahil nga sa lagi niyang sinasabi kay dating Pangulong Duterte na ilang bulati na lang daw ang kulang na pirma para mawala na itong si dating Pangulong Duterte. Pero mga kababayan, pustahan tayo. Mas mauna pang matigok itong si Epifanio Labrador kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga mga kababayan, si dating Pangulong Duterte ay ang laki ng naitulong sa ating bansa. Samantalang itong si Epifanio Labrador ay perwisyo ito ng ating lipunan. Dati po itong nakakulong dahil sa kasong druga at panggagasa. Di ba? Isang napakalaking perwisyo ito. Tapos yung mga pagnanakaw niya, yung kita ng estila ay tinakbo nitong tao na ito. Sa mga hindi pa nakakalam itong si Epifanio Labrador ay isa itong dating nakakulong. Pero hindi nakapatay dahil sa kasong panggagasa at involved sa droga mga kababayan. Natin alam kung nagbibinta ba o gumagamit, pero sa palagay ko nagbibinta ito dahil nga sa kanyang pananalita, dahil nga galit na galit kay dating Pangulong Duterte. Alam naman natin mga kababayan, pag galit kay dating Pangulong Duterte, asahan na natin na naaapektuhan yung kanilang hanap buhay noong si Pangulong Duterte ang nanungkulan o namumuno dito sa ating bansa. Dahil nga yung mga durugista ay hindi sila nakakakilos. Takot na takot sila. Dahil nga pag halimbawa nalaman na sila po ay isa sa mga nagpapalakad ng pinagbabawal na gamot, alam na natin kung anong mangyari sa kanila. Tigok sila mga kababayan. Kaya itong si Epifanio Labrador ay galit na galit kay dating Pangulong Duterte. Kaya mga kababayan, kung ano-ano na lang talaga ang kasinungalingan ang kaniyang gustong ibato kay dating Pangulong Duterte. Baka gusto rin o baka naghanga din ito mga kababayan ng pwesto sa Malacanang. Katulad ni Atty. Claire Castro na nakapwesto na ngayon sa Malacanang dahil nga sa pambabatikos niya kay dating Pangulong Duterte. Nangarap din tong hindot na ito. Hindi bagay ito sa Malacanang. Hindi bagay ito. Anong posisyon nito sa Malacanang? Lagi naka-face mask. Baka pwede rin siya tagalinis ng kubita. Dahil nga lagi siya naka-face mask, pwede niya hindi na maamoy yung kubita ng Malacanang mga kababayan. Yun ang balik tayo sa paninira nitong hindot na itong si Epifanio Labrador. Ito nga may video siyang ipinalabas dito sa video na ito. At siyempre ibubuking natin. Hindi natin kukontrahin yan mga kababayan. Hindi pwedeng yung kasinungalingan nitong magnanakaw na ito. Tandaan natin alalahanin natin ulit na itong si Epifanio Labrador ay may kaso itong qualified tip. Walang piyansa yun dahil nga sa pagnanakaw niya sa kanyang mga mag-aaral sa karate. Dahil nga marunong daw itong magkarate, pero hindi ko alam dahil nga parang pumapayat naman, parang nagkakasakit ngayon. Hindi ko alam kung kaya pa nitong sumalag mga kababayan ng isang kamao. Hindi ko lang alam dahil nga nakikita naman natin na talagang nagkakasakit na si Epifanio Labrador dahil nga sa kanyang pagtatago. Sino ba naman yung hindi magtatago? I-wanted ka. Tapos nalaman pa natin na si Jimwell Hobro at saka si Richard Palacio ay isa lang. Sabagay mga kababayan, marami talagang pangalan nitong mga kriminal. Magaling talaga ito magtago ng identity. Magaling ito magtago ng pagkakailanlan. Dahil nga sa gusto nilang makagawa ng kasamaan, ay talagang nagpapalit-palit sila ng pangalan. Katulad lang nitong si Epifanio Labrador, nung una Richard Palacio, tapos ngayon naman Jimwell Hobro na taga-Basay. Tapos nga may kaso itong panggagasa. Ulitin ko lang para talagang malaman nating mga kababayan, sa mga subscriber ni Epifanio Labrador, ang kaso ng inyong sinusuportahan ay panggagahasa. Nakakahiya yun.
Supot ka tapos ang gagahasa ka? Diba? Talagang sobrang nakakahiya yun. Hindi ka mamamatay sa sakit. Mamamatay ka sa kahihiyan. Itipan yung Labrador dahil sa pinagagawa mo. Tapos involved sa droga. Tapos may kasong qualified thief dahil nga ninakawan niya yung kanyang mag-aral. Tapos mga kababayan, ito ba yung isang nakakahiya? Tinakbo, tinakas ang kita ng STL. Naku, may magtitiwala pa ba sa tao ito? Tapos ang ginagawa nito, modus nito na magpapadala ng number ng GCash doon sa kanyang mga taga-suporta, yung kanyang mga subscriber. Papadalahan niya ngayon ng GCash number para manghingi siya ng abuloy. Yan yung kanyang modus. May patunay tayo kasi nga si Ma'am Joyce ay hindi pwedeng magsisinungaling yan. Matagal na nating subscriber yan si Ma'am Joyce. At napakabait ni Ma'am Joyce dahil nga binibigyan tayo niya ng mga info na ganun. Yun ang mga kababayan, balik tayo sa video na ito. Yun nga, yung video na ipapakita nitong si Epifanio Labrador ay kababayan ko, kontrahin natin yan. May pangontra tayo. May pangontra tayo sa aswang. Katulad dito si Epifanio Labrador mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin, sabay-sabay natin itong panoorin. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko. Ano yun? Minamahal na naman. Alam naman ninyo. Hindi pa namin alam. Pilipinas, ang buong mundo, na itong paparating po na halalan ay labanan po ito ng magkabilang panig. Na kung saan yung kabilang panig ay masasabi mo talagang alipin ng mga banyaga o alipin ng isang bansa na kung saan ay nananakop po ngayon sa ating bansa. Alam niyo naman po siguro kung sino ito at anong klaseng o anong bansa ito. No? At alam din natin na itong dating administrasyon o dating Pangulo ay kakampi po ng bansang kung saan ay kapareho nila ng kumbaga ay paniniwala. So yung bansang China na mga komunista. So, kilala naman natin at alam natin na itong mag-ama, Rodrigo Roa Duterte, maging itong si Sara Bulate ay talagang mga NPA. No? So, pinakita ko naman sa inyo. So, para lang ibalik ko sa inyo, no? Para lang malaman niyo kung ano talaga itong mag-amang ito. Kaya gustong-gusto nila yung makipagsabuatan sa China dahil alam natin ang China ay komunista. So ang NPA, ang New People's Army ay komunista din. So kung maalala ninyo, itong si Rodrigo Roa Duterte, maging si Sara, makikita ninyo dun sa video o dito sa video na palalabas ko na parehong sumisigaw, mabuhay ang NPA. So, eto, panoorin nyo saglit. Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Mabuhay ang NPA! Mabuhay! So, napulot mo lang yung video. Mahal ko mga kababayan. So, paliwanag natin yung mamaya. kilala din natin at alam natin na ang mga Duterte ay kakampi ng mga kilalang mga drug lords, protektor ng mga drug lords. Halimbawa na lamang po ni Alan Lim na natuklasan sa pag-iimbestiga ng Quadcom na talagang drug lord. Maging itong si Michael Yang na natuklasan na kung saan ay talagang 100% base na rin sa naging salaysay po ni Gupan, ay talagang masasabi natin isa ito sa pinaka mabigat na tao dahil nga sa nasa likuran nito itong si Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan bilang isang economic advisor. Tama, hanggang dyan lang mga kababayan, itong sinasabi ni Epifanio Labrador, yung natuklasan daw ng Quadcom ng mga drug lord mga kababayan. Talagang napakaingot itong tao na ito. Dapat ang sabihin mo, yung ginagawa ng Quadcom na yan ay pinoprotektahan itong mga durugista, itong mga drug lord na ito. Itong si Quirón Espinosa, anong ginawa nila? Ginawa nilang witness. Talagang umamin noon si Quirón Espinosa na siya ay nagbibinta ng pinagbabawal na gamot.
Itong si Mayor Jade Mabilog, anong nangyari? Tumakas yan sa ating bansa. Dahil nga siya ay involved sa pinagbabawal na gamot. Tapos yung mga tao na kinakalkal lang ng Quadcom para nga sirain si dating Pangulong Duterte ay wala naman silang napatunayan. Katulad ng sinasabi ni General Wilkins na dating PDEA chief na itong si Michael Yang hindi naman talaga nakikita doon sa listahan ng PDEA na nandoon yung pangalan ni Michael Yang. Wala naman talaga eh. Kaya nga nagtatalo itong si General Wilkins at itong si NPA. Yan ang totoong NPA, itong si Paduano. Dahil nga wala, hindi makikita sa listahan ng PDEA. Huwag mo kasing ilituhin. Kaya nga yung subscriber mo, nauuto mo eh. Dahil nga sa panluloko mo eh. At yung video na sinasabi nitong si Epifanio Labrador na supot, itong mga kababayan, ipapakita ko lang sa inyo kung bakit sumigaw si dating Pangulong Duterte ng mabuhay ang NPA. Dahil sa ito. Dahil sa pangyari ito, pakinggan natin ito. Ito. Nagpalaya na naman at may pinalaya na naman ang UP People's Army kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte, dalawang bihag nilang sundalo na itinuturi ng NPA na tinatawag na prisoners of war. Sa kabilang dako, si Senador Antonio Chirranes IV nagpala sa posibleng epekto ng pagiging malapit ni Duterte sa NPA at sa kilusang komunista. Nakatutok si Ian Cruz. Sa San Luis, Agusan del Sur, itinaas si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang kamay ng dalawang miyembro ng New People's Army at may sinabi pa. Pero agad sabi ng alkalde, nagbibiro lang daw siya. Seryoso naman si Duterte nang sabing umaasa siyang uuwi na ang founding chairman ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison kapag nanalo siya at itutuloy ang usapang pangkapayapaan. Dahil sa pagiging malapit sa NPA sa kilusang komunista, nagbanta naman si Senador Antonio Trillanes IV na hindi malayong magkakudeta pag naupo si Duterte dahil magkakapaksyon ng hanay ng militar. There is a faction in the military. Yung mga takot na takot kay Duterte is averse to any form of power sharing with the communists that Duterte is proposing. Paliwanag naman ng alkalde, malapit naman siya sa lahat ng mga rebelde, mapa MILF, MNLF o NPA. Nasa Agusan del Sur kahapon si Duterte para sa pagpapalaya sa mga prisoner of war ng NPA, sina PFC Glenn Austria at PFC Davin Tawedi ng 23rd Infantry Battalion ng Army. April 3 sila napihag sa bayan ng Buena Vista. Yung pamilya lang naghingi ng tulong. Ay kind of medyo may parang diplomatic challenge. I just told them, tell them that if it could be possible that we can come in and help in the release. Kumusta ang sitwasyon nyo nung napahiyak kayo? Okay lang. Ano masabi mo, ligtas ka na? Nagpalaya na naman. Yan ha? Teka lang, patayin muna natin. Yan yung dahilan kung bakit sumigaw itong si dating President Duterte, mga kababayan, na mabuhay ang NPA. Noon ay mayor pa siya noon. Dahil nga pinalaya itong dalawang bihag na mga sundalo. Sino ba ang hindi sisigaw niyan? Siyempre natuwa yung dating mayor. Dahil nga may buhay na naligtas. At yung umaasa na pamilya ng dalawang sundalo na yan, saan kaya tawag nito, mga kababayan, paano kaya nila maisalarawan yung kanilang kaligayahan? Dahil nga nakalaya, mga kababayan, itong dalawang sundalo dahil nga sa pamamagitan ng pakikipag-usap ni dating Pangulong Duterte sa mga NPA na yan. O sino ba ang nakakagawa ng mga ganyan? May mga mayor ka ba na naririnig na ganyang klaseng tao na kayang pumunta doon sa lugar kung saan nandoon yung mga NPA, tapos pakiusapan yung mga NPA na yan na pakawalan yung kanilang bihag para sa kanilang pamilya? Kasi nga may mga naghihintay itong pamilya. Di pa natin alam, mga kababayan, kung ilan yung mga anak nitong mga sundalo na ito.
Napakalaking bagay ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Tapos itong si Panyong, maghasik pa ng kasinungalingan. Ang pinakita mo lang, dahil sumigaw na mabuhay ang NPA, ibig sabihin, NPA na rin itong si Pangulong Duterte. Galit na galit nga ito sa mga NPA. Alam naman natin kung sino ang mga kalaban nila ngayon. Sila Franz Castro, sila Brusas, Kabataan Party List, si Colmenares. Ano ba yung mga yan? Ipaliwanag mo yan, Panyong, dahil wala kang utak, gamunggo yung utak mo. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Talagang gusto nating, iwan ko sa'yo, Panyong ka kung anong mangyari sa'yo, baka kainin ka na talaga ng tuluyan ng sinasabi mong isa kang hamak na uod lamang. Yun ang dito na lang muna, at sa mga subscriber ni Panyong, mag-isip kayo. Lagyan nyo naman ng kunting utak yung yung bunbunan ninyo. Huwag naman kayo magpaniwala sa hindot na yan. Wala namang alam yan. Magkukunwari lang naman yan. Kung makapagsalita ngayon, talagang halata mo namang walang kaalam-alam, walang laman yung utak. Kung ano-ano lang yung mga sinasabi, lutang mga kababayan. Yun ang dito na lang muna. Bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay... Ito, magbabasa tayo ng ilang komento dito. Asa na ba yun? Dito tayo. Shoutout tayo kay Freddy de los Santos, kay Marcos Garcia. Marcos Garcia, kapangalan. Yung pangalan daw niya, ay apelido ni Marcos. Shoutout na rin kay Noel de Guzman, idol. Shoutout kay Jimos Blue-ray, shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, shout out kay Ma'am Berje Berhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, kay Eleonor Perez, kay Edie, shout out na rin kay Ma'am Edisa Borvi, shout out kay Virginia Irfi, shout out kay Joseph Padasa Vlog, shout out sa iyo Joseph Padasa Vlog, at sa iyong mga subscriber. Shout out kay Middlebot Leticia. Middlebot Leticia. Middlebot Leticia pala. Shout out na rin kay Middlebot Leticia. Ayun, Middlebot Leticia. Shout out na rin kay sino ba ito? Kay Volter Galyaron. Shout out na rin kay Ali Guvar, shout out kay Rosnik Canada. Yun ang hanggang dito ng pasensya na medyo malabo na yung ating paningin. At hanggang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.